Ako, bakit meron po? Good morning po, sir. Thank you, good morning. Opo, salamat. Good morning, at saka good morning siya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, 142.7 billion in budget insertions. Ito po ngayon yung lumalabas. Maging sa Philippine Star, sabi po ng DBM dito, hindi sa amin galing yan, wala kaming kinalaman dyan, but definitely, yan kasama na sa budget at poder daw ng legislatura. Meron kayo reaction dito? At to quote you, ang sabi niyo po dito, ito po ay, Chacha, scandalous. Scandalous and excessive. Yan ang sinasabi ni Tito Okay, Sen. tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa-imbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, paiimbestigahan talaga natin yun sapagkat talagang baka kung mayroong better word than scandalous, baka yun ang gamitin ko. Hindi, wala lang akong naisip nung at that very moment. Sapagkat, tingnan mo naman yung, yan, katulad yan, sinasabi ng DBM, talaga nandun yan. Hindi ang ikinakaila nila sa kanila galing. Hindi talaga sa kanila galing. Merong mga sources na pinagkunan ang media. At siyempre, nung tinanong ako ng reaksyon, kasalukuyan, iniimbestigahan, tinitignan ni Senator Lacson yan about 2 weeks ago mula nung kami Senator na, tinitignan niya yan. Ako naman meron din ako mga kinakausap at inaalam tungkol dyan. At sapagkat naamoy namin yan during the campaign merong nakapagkwento sa amin. So, bine-verify namin. Ngayon lumilitaw talaga na tama talaga yan. Ngayon, bakit ko sinasabing scandalous at excessive? Kasi kung ang mga senador, yung NEP muna, yung NEP budget ng presidente aakit sa Congress. Pag pinadala sa Congress, yung Kongreso, i-tweak yan, may mga gagalawin, may kung ano-anong gagalawin dyan na sa tingin nila dapat, yung iba nagpapaalam sa presidente, yung iba hindi. Aakyat sa Senado ngayon. Pag aakyat sa Senado, okay na. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili-sarili nilang project, ang mga pinapayagan noong araw ng mga panahon namin, sa mga panahon namin, mga old-timers, kung meron mang ipapasok na project ang mga senador na let's say nasa mga 200 million, 300 million, 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that. Yung mga ganon, tinotolerate yun. Sapagkat usually dapat merong program of work na tinatawag. Okay. Pero pagka ganyan billion-billion ang usapan at hindi nyo nilagay sa budget kundi nilagay nyo sa BICAM, ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag yan. Hindi ba? Hindi, kung pinag-usapan ninyo sa floor yan, pinasok ninyo na amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar. Ganitong ganyan. Hindi nilagay ng gobyerno, ng executive. Gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng kapwa senador yan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Pagdating daw ng BICAM, biglang ganyan. At kung natatandaan mo, Conte, may binito pa presidente dyan sa budget na yan. Hindi lang yan, ha? Yung 142 na nakikita ngayon, yan pa lang yun nakikita. Baka meron pang mas malala pa dyan, hindi pa natin nakikita. Tito Sen, ang sabi ni Senator Ping Lacson na nabalitaan ko na siya ay maghahayag ng kanyang privilege speech tungkol sa isyong ito, pati nga yung binanggit sa aming interview na Mindoro pala, yung maliit na barangay, 1.9 billion, at maging bayan daw na less than mga 10,000 lang ang populasyon, halos 10 billion o 9 billion po ang inilaan. Pag siya nagtalumpati, susunod ba ron ang iyo ng paghahayag na ito'y imbestigahan ng Senado? At kung iimbestigahan ng Senado, parang lalabas dyan, you are going to investigate a few of your own. Well, yes. We have to do that because we cannot tolerate that. Hindi natin pwedeng hayaang maulit So, paano mangyayari dahil? Una sa lahat, pigilin natin yan. Kung ito hindi pa nare-release ng gobyerno to, dapat hindi release ng presidente. Kung hindi ako nagkakamali, merong nagsabi sa akin kagabi na pag uwilaw ni Presidente, gusto niyang alamin din nito sapagkat nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin, galit daw. Kasi sigurado hindi niya alam dahil kung alam niya yan, ibibito yan
Sigurado ibibito yan. Saan ka nakakita ng lugar na bibigyan mo ng 10 billion para sa flood control? Na isang lugar. Eh kung yung Metro Manila, sobra pa rin yun eh. Eh tingnan mo naman ang nangyayari ngayon sa ba? Asan yung flood control nila? Nasaan yung billion-billion na nilagay sa flood control na yan? Opo. So, Tito Sen, ano yan, you're going to file a resolution or through a motion right after the speech of the good Senator Ping Lacson? It will definitely be a motion to investigate. to investigate and refer this privilege speech of Senator Lacson to the proper committee. In this case, it will most probably be the DPWH and the Department, the Committee on Finance. Will that be the Committee on Finance? And, sir, kasi po, ngayon pa lang may agam-agam na, di ba, Senator? Kasi, with all due respect, hindi may tatanggi. Sa ngayon, parang barkadahan ang datingan Di ba? Kampi-kampihan yun lang pong assurance na dito po, talagang isusulong nyo ang investigasyon para maging lantaran, maging transparent kung ba't nangyari ito at sino mga taong responsable dito. Yes, ika nga yung mga parliamentary strategies naman medyo pinagdaanan na natin yan. So alam na natin kung paano mapipilit natin na tawagin yan. Natawagan yung investigasyon niya at magkaroon ng hearing ang proper committee na itatakin nila yan. Baka nga, tingnan natin, baka may maisip sila ibang committee na pwedeng pag-referan yan. Opo. But definitely, sir, ito ang inyong isa sa mga unang measures na inyo pong ihahain. You're going to open the session on Monday in the morning and of course, baka ho doon, hindi pa ito mga kailan po ito next week sa inyo pong pagtansya, pati yung speech po ni Senator Lacson? Kung medyo magkakaroon ng magandang pagkakataon, baka sa 29 na o sa 30. At the latest siguro niyan would be the next Monday after that.